Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel. So dito po mga Lods, harapan, pag-uusapan natin kung paano lagyan ng terminal lug ang 70 mm² na welding cable na wire. So ang paglalagay po dito mga Lods, marami pong paraan. So ang iba nagpupukpok ng martilyo, medyo hindi yun safe except kung magandang klase na gagamitin doon sa pagpukpok dito sa terminal lug. Pero sa atin po, dapat may crimping tools po talaga na mailalak ng maayos kasi pag hindi po mahigpit ang pagkalagay po sa terminal lug, magkakaroon po ng heating sa wire at dito sa terminal lug. So baka masunog pa ang wire. Pero sa atin mga Lods, gagamit tayo ng crimping tools na naka-hydraulic ang gamit. So pakita ko po sa inyo mga Lods. So dito muna natin ito ilagay. Yan. So ito ang kailangan natin mga Lods. Gagamit tayo ng, andito yung pangalan, hydraulic crimping tools. Ito, kung balak mong mag-upgrade sa solar power mo sa bahay, mas maganda kung meron kang ganito. Kasi malaking tulong po ito kung mag-upgrade ka pataas. Pero kung mag-small setup ka lang at hindi ka na mag-upgrade pa sa solar, huwag ka na lang bumili nito. Pwede na lang yung i-direct mo ang wire sa circuit breaker. Pero ito, marami kang pwedeng gawin. So, buksan na lang natin para makita nyo mga Lods. So, ang ganitong crimping tools, hindi naman ganun kamahal talaga. Kasi akala ko, aabot pa ng 2,000. Pero nasa 1,000 lang talaga ito mga Lods. Pwede mo talagang magamit. So, direct to the point na tayo kung ano ang pwedeng gawin dito. O, ito po mga Lods. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang kayang gawin, 8 rin. Nandito po nakalagay ang mga crimping niya. So, direct to the point na tayo. So, kung ang pinakamaliit po na kaya niyang gawin is 4 mm². Katumbas lang sa number 12 AWG. So, ito yung maganda kasi kaya niyang mag-crimping ng number 12 AWG hanggang 70 mm². So, yung malaking wire nakita natin doon, yun po ang kaya niya. Katumbas yan sa 20 AWG. Ito yung magandang. Kasi ang ganitong klase na crimper mga Lods, 4 po na bayran ang pagpipilian mo. Kung pipiliin mo yung pangalawa, wala na ang number 12 at number 10 doon. Yung number 8 na lang ang available. Tapos dito sa 20, badagdagan sa 30 to 40. So 4 po. So meron namang nakalagay na papel dito. Pakita ko na lang. Ito yung papel. Kalakip sa hydraulic. Uy, medyo makumot na. Yan, crimping tools mga Lods. So, 4 po ang pagpipilian. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6 pero 4 lang yung nakita ko dun sa sealer. So, dito po, makikita mo, yan, kung ilan. So, ang nakalagay dito is 6 to 70 mm² pero dito sa loob, umabot siya sa 8 pieces na crimping tool ang pwedeng magamit. So, example, pakita ko sa inyo, ito. Ito yung pinakamaliit na pinakita natin dito na naka number 12. Ito po, kaya niya ang pinakamalit na number 12. Ayan. Tapos may marking number 4. Yan, makita, number 4. Oh. Kaya ang number 12. Marami kang pwedeng gawin dito mga Lods kasi pwede kang mag-crimping ng wire. Lalo na sa paglalagay ng terminal sa circuit breaker, pwede na ang ganitong klase na crimping tool. Tapos yung pinakamalaki, kunin ko lang dito. So, maganda kasi naka-arrange po sila. So dito po, nandito nakalagay ang 70. Yan, makita. Malapit ka ba? Yan, makita mga Lods, 70. Ito yung crimping na gagamitin natin sa 70 mm². So tamang-tama, meron po siya. Ayan. So ang kagandahan po, ito yung sinabi ko, kung balak ka pang mag-upgrade sa solar mo, dapat meron pong kang ganito. Malaking tulong po ito mga Lods kasi number 12 to hanggang 20 AWG ang pwede niyang gawin. So ngayon, simple, susubukan natin. Ang subok natin. So dito tayo sa pinakamaliit at pinakamalaki. So gagawin natin, pakita ko muna paano siya gamitin. So ang paggamit, madali lang mga Lods. So higpitan mo, ito yung on and off. So on mo, off mo. Yan, naka-off. Tapos i-pump mo na siya dito. Ayan, tataas na po. Oh. Tapos, pag i-release mo ito, pabalik sa ilalim.
So yun lang ang pinakamadali. Tapos, kasi ang gagamitin natin, ang 70 mm squared para doon sa cable wire natin na malaki. So ito yung gagamitin natin. May marking naman na 70, makikita 70 yan. So paano siya gagamitin? Napakadali lang mga lods. Isaksak lang natin siya dito. Yan. Tapos isaksak natin yung isa dito. Oh. Tingnan lang natin kung naka-align ba ng maigi ang crimping tools natin. Tapos ilalagay lang natin ito dito. Yan, tapos mag-crimping tayo dito. Pwede na. So, i-crimping na natin para mailagay natin yung weld. So, ilak mo na. Oh, yan. So, ang gagawin muna natin, yung dyan lang muna. So, ang gagawin natin, babalatan muna natin yung wire. Tapos, ilalagay na natin ang 70 mm squared. Kung tama ba. Ang pagbabalat, ganun lang. Ganun natin. Tapos, gagamit tayo ng cutter dito. Yan. Siguro, lalagyan natin ng marking. Yung ilan ang taas. Yan. So, dito. Oh. So, babalatan natin. Okay. Yan. So, wag lang natin masobrahan kasi baka maputol yung strand wire natin mga lods. So, mababawasan po ang current, ang capacity sa wire pag may naputol. Kasi nga, maliit ang strand ito. Yan. Okay. Yan mga lods. Okay. So, kita mo gaano kakapal yung wire natin. Okay. So, kulang pa. Okay. Okay. Yan. Tapos yung pa natin, terminal lug. Yan, terminal lug natin. Dito natin yan ilalagay ang terminal lug. So, i-gano natin para po mga loads. Pasok na pasok po lahat ang wire natin. O, yan. So, ang gawin natin dito ngayon, o, yan. Napasok na natin lahat po ang wire. So, check up tayo. Baka may ibang wire na hindi nakapasok. So, ayan po. Pwede na. So, gagawin natin, i-crimping tool na natin mga loads. Yan. So, crimping tool na tayo. Luwagan na natin. Yan. Yan. So, mas maganda kung baliktarin natin. Sige, ganyan. So, baliktarin natin ganun ang posisyon para hindi tayo mahirapan mga lods. Ganun. Yan. So, release natin. Ayan po mga lods. So, dito na naman tayo. Kasi dito yung sa dulo, dito naman sa baba naman tayo. Ayan po mga lods. So, ayan. So, ayan po, nakrimping na natin mga lods. So, dito na naman tayo sa, ito yung unahan dito sa baba naman tayo. I-crimp na naman natin ito mga lods. So, ipaganon ko na lang itong kuha natin. Ayan. Tapos, lock tayo ulit. Okay. Okay. Release. So, ito na po ang final natin mga lods. So, yan. So, ito, may nakita ko sa video dito na dinagdagan pa ng crimping. Para surely talaga na kakapit ito ng maayos. Medyo dinagdagan po niya. So, ang ibig kong sabihin, pinalitan niya ng 50 mm squared para lalo pong humigpit kung sakaling hindi po ito nakabaon ng maigi. So, pwede naman nating dagdagan. Kasi ito 70. So, nakita ko may nag-crimping ng 50. Dinagdagan ng konting mahigpit. So, kukuha tayo ng
50 mga lods. Subukan natin para mahigpitan pa natin. Makita naman dito, ayan. 50 mm squared. Para mas lalo pang higpit po ito mga lods. So ito, solid na solid naman po pagkagawa nito. So dagdagan pa natin. So tanggalin natin ito. Yan. Palitan natin ng 50. 50 tayo. Yan. Yan, 50. So dapat akalain po siya dito mga lods. Yan. Okay. Tapos igano natin. Para mas madali. Mahirap pag nakaganon. Hindi natin mapump. So ganun lang. Tapos saksak natin siya dito. Ayan. Okay. So dalawang kamay na. Okay. Okay. Release. So ito na ang final natin mga lods sa crimping. O yan. Okay. So wala namang wire na nakalabas. Ang maliit. Kasi mabawasan po ang capacity sa wire pag mayroong makalabas. So ayan po. Pulidong pulido po. Galing tayo sa 70 mm squared ka crimping. Bumaba tayo sa 50 para mas lalo po itong humigpit. So ayan. Klarong-klaro. Simple po. Meron pa tayong ilalagay pa dito. Yung sinasabi nila na insulation heat shrink tube. So yung heat shrink tube na sinasabi, ito po yung loads, protection sa moisture dito sa wire kung walang protection po dito. So maglalagay po tayo ng ganito. So gagamit tayo ng heating dito. So ganyan muna natin. So dito puputulin na natin ito para lagyan natin ng insulation tube. So yan. Oh. So dito. Oh. Tapos isaksak natin siya dito, yung insulation tube natin para protection sa moisture dito sa terminal lug natin. So ang terminal lug ganun. So ang gawin natin, hihitingin natin ito mga lods. So ang heating, meron akong lighter, pero hindi yun kakayanin po sa lighter. Meron pa akong flame gun dito. Pakita ko sa inyo flame gun. Preparasyon ko yung flame gun dito mga lods. Para sakaling ganito, may pang heating tayo. Kasi wala akong pang blue water sa heating. So pakita ko sa inyo ang gamit ko. Ito, flame gun. Sa DIY ko nabili mga lods. Ito yung gagamitin natin. Yan. Siyempre, gagamit tayo ng ito, butin. So, ang butin, ilalagay natin siya dito. So, pakita ko sa inyo paano gamitin. Madali lang mga lods. Dito. Okay. Tapos, push button natin dito. O, yan. Kita bang ilaw? So, adjust na natin. Medyo malakas. Okay. Finish na po mga lods. So, ito na po ang finished product natin. O, yan. Nalagay na natin ng maigi ang terminal lug dito sa terminal lug na 70 mm squared. So, ayan. Tapos na po ang finished product natin. So, next natin, susubukan naman natin yung gamitin yung maliit. So, yung maliit, ibig ko sabihin, pakita ko muna sa inyo, ito po, kung gaano siya kaliit. Ito. O, yan. So, ang wire po na kaya niya ay ito. O, yan. Ito yung sinasabi ko na number 12 po ito. Kasi ang sabi dito sa, nakita ko, pwede siya sa number 12 to 2.20 AWG na wire o katumbas sa 70 mm squared. So, dito tayo sa number 12 na tayo. Susubukan natin sa maliit na wire. O, yan. Tingnan mo kung ano. Kaya ganito kalaki, tapos ito kaliit, pwede niyang ma-crimping tools mga lods. So gagawin natin, pakita ko muna sa inyo. Ito po, 14 AWG po na kalaki. Ito naman ang 12 AWG na malaki. Tapos may nakalagay po, pakita ko muna sa inyo. Dito po, may nakalagay, lapit ko pa lang. Yan. May nakalagay dyan na 12 to 10 ang pwede po dito. Tapos,
isasaksak natin siya dito. Yan. Oh. So, minsan makita mo medyo maluwag kasi nga nakadesign sa 12 to 10 nga wire. So, ang idea ko dito, pwede naman natin itong balaktutin tapos para medyo naman makapasok yung maigi yung wire. So, tataasan na lang natin yung balat sa wire tapos balaktutin natin yun para ipasok. So, meron akong pang dito. So, gagawin natin. Balatan ko muna mga lods. Number 12. Yan. Yung number 12, ibibin natin itong wire. Yan. Tapos, ipasok natin isa dito mga lods. Okay. So, ipasok natin. O, yan. So, napasok na natin. Yan. So, gagawin natin ito. Ikikrimping natin ito sa hydraulic natin mga lods. Yan. So, hydraulic. Kukuha tayo ng maliit. Ito. Ilak mo na sa inyo. So, yung number 4. Makita dyan, number 4. O, yan. So, gagawin natin. Tanggalin natin ito. Yan. At palitan natin ng number 4. Para sa number 12 na wire. Yan. So, tingnan natin kung naka-align. So, hindi naka-align. So, i-align natin. Straight. Okay. Yan. Tapos, pumping natin. Lock. Lock. So, pump natin. Yan. So, pwede natin ipasok yung wire. Dahil maliit yung wire loads. Oh, okay. So, release. Tingnan natin. So, ito po mga loads. So, ganun siya kahigpit sa pag-crimping natin mga loads. Yan. Yung wire. So, yan. Kita naman. So, ganun lang mga loads. So, safe na safe. Tapos, lalagyan natin ng insulation po ito. Yung sinasabi natin na insulation heat shrink tube. So, lalagyan natin. So, yan. Mga loads. So, ang gagawin natin, ihihiting na natin gamit itong lighter. Pwedeng-pwede ng lighter dito mga loads. Oh, okay. Yan. Oh. So, yan po. Kadali. Nalagay na natin sa insulation tube ang 10 milag natin mga loads. So, sa mga kalods natin, kung may gusto po yung itanong dito po sa crimping tools natin na hydraulic, paki-comment po sa baba. Saka ilalagay ko na lang po sa description sa baba itong mga gamit natin. Kung saan natin nabibili po itong mga gamit, lalo na po itong wire. Itong wire natin, magandang klase. Kasi yung iba, napakanipis ng insulation. Ito, makapal. Makikita mo, mayroong orange saka white po sa loob. So hanggang sa muli mga lods at maraming salamat sa panonood.